Narito ang programang magbibigay sa inyo ng mga balita, issue, panayam, at mas pinag-iba yung todo-todong serbisyo publiko. Ating bibigyan pansin ang mga problemang legal. Ano po pang dapat kong gawin, sir? Ang problema po, wala po kaming kasulatan na umutang siya. Kalusugan. Alam ko po, itong acidic na ito may ugnayan sa tuberculosis. Humihingi ng hustisya, reklamo sa lubak-lubak na kalsada at buntong-buntong basura. Reklamo maging sa mga inaapi sa trabaho. Agad tutugunan ng programang Balita na Serbisyo Pa. Gandang hapon po sa inyong lahat. Sumasa nyo ang programang Balita na Serbisyo Pa. Ngayong araw na ito ng Martes, ika-22 sa buwan po ng Setyembre. Sumasa nyo po ang inyong mga lingkod, David Oro at Edwin Eusebio. Mga bawas pogi po kami, pasensya na. Kailangan naka-face mask kami. Oy. Pero alam mo, sabi nga, salubungin po natin ang mga natitirang buwan ng 2020 nang meron pong malaking pag-asa, mayroon pong positibo po sa ating buhay. Bare months na eh. Parang natutuwa po ako at sana partner ay magmaterialize na itong mga ilang magandang hinihintay natin. Oo, dahil yung pagiging positive, kailangan wag mawawala sa atin yan. Tama ka dyan, partner. Sa kabila ng mga nangyayaring pagsubok, mga negative vibes na nangyayari po sa atin, di naiiwasan yan. But somehow, we can overcome that kung tayo ay positibo. At meron po tayong mga, siyempre, positibo ring mga kaibigan. Katulad po ng mga kaibigan natin dyan sa, dito lamang, malapit lamang dito. Si Mr. Aton Atilano. Wow! Uy, medyo... Magandang hapon. Sir Aton, magandang hapon. Alam na this. At si Mr. Fer Martinez ay nakatutok din at sana po ay maging positibo ang lahat ng mga bagay-bagay. Alam niyo na ho. Kailangan ng paring David ko. Nasa sa inyo na ho yan. Correct. Okay, mamaya po, Serbisyong IC, National Issues, National News. Okay. Pag-uusapan natin. Abangan ninyo yung mga makakapanayam natin kung wika nga'y kakasa dun sa ating po namang challenge na interview. Yan. At syempre, bukas po ang aming mga linya ng komunikasyon. Ang aming pong landline ay 470-1750 hanggang 54. At ang ating pong text line ay 0918-350-2378. And of course, tayo'y napapanood na sa modern technology broadcast. Nung araw pa-radyo-radyong kahun lang. Ngayon pag binuksan nyo inyong mga telepono, bukod sa naririnig yung boses namin, nakikita nyo pa yung aming kagandahan lalaki. Para ay maniwala nung ating guest technician. Oo nga, si Fred. Kuyang Fred. Oo. Bella Mala. Bella Mala. Oo. Yan, Bella Mala. Parang ayaw maniwala. Ito. Kaya sasamahan nyo kami mga kaibigan sapagkat napapanood nyo kami sa ating FB account, DWIC882. Ang website natin, DWIC882m.com at ang Facebook page. May sarili kaming Facebook page. BNSP, Balita na Serbisyo Pa. At samahan nyo po kami hanggang 7 p.m. po tayo ngayon, ha? 5:30 hanggang 7 p.m. At ito po'y punong-puno po ng mga balita. Siyempre, and speaking of balita, narito na ating mga Metro Patrol. Metro Patrol. Kalugarin po natin ang Camaraba area. Naroon po ang napakasipag at aktibo nating Metro Patrol na si Beth Samson. Beth, go ahead, Beth. Balik kulungan ng dating bilanggo matapos maaresto sa isinagawang buy-bust operation sa Caloocan City kagabi. Ang naarestong suspect ikitala ni Northern Police District Director, Police Brigadier General Ronaldo Ilagan, na si William Tutor na nasa drug watch list ng 164 J. Ramos Street, Barangay 7. Sa isinagawang buy-bust operation ng District Drug Enforcement Unit sa pamumuno ni Police Captain Ramon Aquiatan Jr. kagabi, nakapagtransaksyon ng isang undercover agent kay Tutor sa 12,000 halaga ng shabu.
Nakakumpiska naman ng 60 gramo ng shabu na may standard drug price na 408,000, buy bus money, digital weighing scale, 11 piraso ng 1,000 pisong budol money at cellphone. Si Tutor ay dati nang naaresto sa pagbebenta ng illegal drugs noong pamang March 2015 at kalalaya lamang itong February 27, year 2020. Kasamang David at kasamang Edwin, kamakalawa lamang ay naaresto din ng Northern Police District ang 2 tulak ng droga na sina Emma Beraur, vendor at Saad Beraur I. Minor ng Barangay 188 Tala, Caloocan City at nasa kote sa isang buy-bust operation sa Barangay 175, Camarin na umabot sa 2,720,000 pesos na halaga ng droga ang nakumpiska ng Northern Police District sa 2 suspect. Mula sa area ng Kamanaba, Metro Patrol Beth Samson, nag-uurat para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Maraming salamat, Beth Samson, mula sa Kamanaba area. Samantala, partner, anong lugar to? Mula naman Metro sa kinaroroonan ni Beth, naililipad tayo papunta kay Danny Cruz. Yan. Si Danny Cruz, nandyan din sa may area yata ng Kamanabe. Di malaman din natin kung anong kanyang mga dagang follow-up reports. Danny, gandang hapon. Magandang hapon, David Edwin. Naaresto ang puser ng illegal na droga sa isang buy-bust operation sa Barangay Potrero dito sa Malabon. Kinilala ang tulak ng droga na sina Noibert Pereira, 33, at si Joymi Galvez, maglibing partner, residente ng 3B04, Isabel de Valenzuela Condominium, Barangay Marilas, Valenzuela City. Arestado din ang 4 na kasama nito na sila Saturnino Langkop, user, 24 anyos, construction worker ng number 116 Joseph Street dito sa 3rd Avenue, Barangay 120, Caloocan City. Si Samuel Checa, 42 anyos, 3B04 ng Isabela de Condominium din dito sa Valenzuela. Si Anthony Castillo, 39 anyos, ng number 107, Kapayapaan Street, Bagong Barrio, Caloocan City. At itong si Ariel Christian Ferrer, 23 anyos, ng P. Gomez, Bagong Barrio, Caloocan City. Ayon kay Police Captain Benchito Cirilo, na i-set up daw nila ang maglibing partner na si Pereira at itong si Joymi Galvez nang magpanggap na buyer itong si Police Sergeant Julius Sembrero. Laking gulat daw nitong si Captain Cirilo dahil hindi daw 2 lamang ang kausap nila, ngunit ang dumating daw dito ay 6 na katao dito sa lugar ng Potrero sa Araneta Avenue. Ang ika-6 ay nakita nila na susuray-suray at ayon sa kanila, maaari daw lango sa ipinagbabawal na gamot ang nasabing grupo. Sa ngayon ay sinampa na ng kaso ang 6 na ito at nakuhanan sila ng 19 na plastic sachet na hinina lang shabu at ito daw ay nagkakahalaga ng 183,600 pesos. At ngayon ay narito na at arestado na nga at nakakulong na ang mga nasabing mga suspect. Mula sa lungsod ng Malabon, Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa impilang may todong lakas, DWIC. Maraming salamat, Danny Santos. Mula po dyan naman sa... Danny Cruz yun. Ay, sorry. Danny Cruz. Ha? Nagsasama mo yung mga nasa isip mo. Alam, di ako nakikinig, ha? Sorry po, tao lang po. Pasensya na, Danny, ha? Danny Cruz, maraming salamat sa iyo. Samantala, puntahan natin ang ating mga correspondent. Ronda Probinsya. May na mga report sa probinsya mula sa Ilocos Norte. Ito ang ulat ni Ronald Idol Domingo. Ronald! Yes, magandang hapon, Boss Edwin, Boss David. Kinonfirma ng Task Force Salunat o Task Force Kalusugan sa Lalawigan ng Ilocos Norte na mayroong 2 bagong kaso ng COVID-19 dito sa Lalawigan. Ito ang napangalaman kay Dr. Rogelio Balbag, Provincial Consultant ng Lalawigan, sa pamagitan ng eksklusibong panayam ng DWIC dito sa Lalawigan. Ayon sa kanya, ang mga ito ay parehong APOR o Authorized Person Outside Resident at nagtatrabaho sila sa isang call center at parehong asymptomatic. Isa sa kanila ang tagabay ng San Nicolas, Ilocos Norte at isa din ng taga Solsona, Ilocos Norte. Napagalaman na ang bagong 2 kaso ng COVID-19 ay kung saan nakawaan ang mga ito sa kanilang katrabaho na naunang nagpositibo at sa ngayon ay naka-isolate na sila sa quarantine facility at nagsasagawa na rin ng medical team ng Lalawigan ng contact tracing
para malaman kung mayroon silang nakasaluha at isa sa ilalim ang mga ito ng swab test. Mula dito sa Ilocos Norte, ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpirang maitudong lakas, DWIC. Maraming salamat, Ronald Domingo mula sa Ilocos Norte. Nagatid po sa oras natin na 46 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Romansyado po ang mga report natin, ang ating mga Metro Patrol at ang ating mga correspondent sa iba't ibang panig po ng bansa. Ayun, nababanggit ni Ronald yung report sa kanya dyan sa Ilocos Norte. Malapit-lapit sa kanya yung bagyo. Ngayon maghapon mga kaibigan, just for the information of the late tuners, magmula kanina, nakatutok tayo sa Baguio sapagkat naka-lockdown dyan, partner, 21 barangay. Oo nga. Sa Baguio. Dito sa pinadala nilang ulat sa atin, dahil nga pa rin doon sa COVID-19 yan. Dumadami pa rin At actually, kasabay po yan ng ngayong araw nito, I understand, ay nagkaroon po ng dry run. Yung pong pagbubukas sa Baguio bilang maging pasyalan po ng mga turista na limited lamang mula po halimbawa sa Region 1. Mga kalapit na lugar, probinsya ng Baguio. Correct. Kaya hindi pa po yan talaga open po sa lahat. Yan po ay ang open lamang po, ang pwede lamang mamasyal dyan sa Baguio City ay yung mga taga Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, at La Union. Yan ang Region 1 na partner, di ba? Anyway, nanonood sa atin si Ka Willie Espiritu, Ito yung batikang periodista. Parang kilala ko yan, Oo, yung pinagtsatsagang titigan ng mga mukha natin kahit Christmas. At saka, iba nating mga kaibigan sa print medium, bagamat sabi nga yung iba ay nag-venture na sa online media. Yan, yung mga natin yan, mga kumbaga mga veterano sa larangan po ng mass media. Samantala, speaking of veterano, hindi lang veterano yan. Katipunero yan. Isa po sa mga veterano at syempre, ito po dangal din ng DWIC, ang ating isa sa mga batikan at veteranong Metro Patrol. Metro Patrol. Natin ang balitang hatid po ni Tata Ray Abella. Tata Ray Abella, go ahead. Okay, maraming salamat sa inyong dalawang pinakagwapo. Mga idol ko. At napapangiti ako at maganda yung aking napakinggan. Anyway, ito regarding lamang sa ating mga kababayan, patrol na kung tayo ay pupunta sa mga market o sa mga supermarket, pagkat hindi naman kaila, maraming mga timbangan, patrol na at ang timbangan bayan ay makikita mo sa mga internasyon, patrol na sa mga market yan. Pagka tayo sa panayam ng Metro Patrol, sa mga market administrator, ay kailangan mga nakalibrated or selyado ang mga naturang timbangan. Diyan pa man, ay marami pa rin sila nahuli dito sa mga naturang mga market. Sa kamakaya lamang, dito lang sa may parting binahon na lamang, ang uno, Taytay at Kainta, hindi pa rin maiwasan. At tiyatang nila, bakit nawawala yung pinakaselyado sa kanilang mga naturang at timbangan? Takat din naman kaila, sabi nga natin, makikita mo yan, na ika nga naselyado, na calibrated or selyado ang timbangan, yan po ay kumbaga sa para mga nakakompo yan, na hindi parang makikita mo sa timbangan, dalawang uri ngayon, hindi selyado at hindi selyado, at nakaselyado naman. So, paano dahil salita, bibigyan ng paalala ang ating mga consumer, patuloy na yung mga pupunta sa mga natural market, at sa supermarket. Teka nga, titignan po natin ang mga timbangan, patuloy na kung tayo ay bibili ng mga sumusunod, ng mga bigas, dagulay, mga prutas at iba pa, sapagkat yung perguit na nawala sa timbangan ay napakalaking bagay po sa mga may-ari ng tindahan yan, sapagkat doon po sila ay nakakadaya sila sa ating mga consumer, sapagkat tayo mga consumer ay kompleto naman sa pagbabayad ng ating mga produktong nabibili sa mga naturang palengke. Alright. Roger? Sige, Tata Ray. So, yun lamang at hindi lamang sa mga naturang mga supermarket, lalo na sa mga market, lalo na sa mga supermarket, ay kailangan dito tinan natin ang mga naturang timbangan kung ito ay calibrated or selyado. Yan natin mga news update mula sa Rizal.
Salamat patrol, Tataray, Aragol Sabilla na Gold Sign pilang may tudulakas di WIC. Maraming salamat, Tata Ray Abelya. At si Tata Ray, tinimbang natin yan pero sakto. Saktong-sakto ang kanyang Pero balita. mga maliliit, sabi nga, maliit man pero malaman. Oo naman. Ayun. Meron namang mga malalaki, Ampaw. pero ampaw. Bakit kaya tingin mo sa akin? hindi kami tuturo na ampaw, partner. Alam mo, ikaw ay isa sa mga intelihenteng tao na noong pa man ay pinapakinggan ko nung ako'y maliit pa. Hanggang ngayon, maliit pa rin ako. Puro hangin. Sino-sino pa ba magbubulahan kundi tayo rin dalawa? Pero anyway, with due credit sa ating mga avid listeners, mga nanonood worldwide. Sila ka-aling Merlida Nietes, napapawaw siya si Diego Uy, si Ricky Bermejo Kaliwan, si Delisa Espedilla, si Makay Susuk as usual. Si Makay parang producer na natin ito eh. Oo nga. Yung mga nasa sa Japan. Alright. Tuloy-tuloy ang ating mga balitang tatanggapin sa ating mga Metro Patrol. Metro Patrol. Sabi natin ngayon ang kinaroonan at balitang hatid ni July Pudok. July, go ahead. Yes, Boss Edwin, na ipinagbabawal at pinag-uutos itong nasabing health protocol doon sa mga manginginom sa patuloy na umiinom gabi-gabi, araw-araw at walang puklat. At ito naman ay nakukuli ng mga Philippine National Police at Barangay Tanod. Sa alinsunod na kautusan na to ay hindi nila inaalis na siya ay magbubulong ng malaki at pakukulong. Alam mo, kapag iniinuman sila, isang baso yung ginagamit at walang kutsara yung ginagamit nila yung kanilang kamay. So yun, at ang nakakapakot baka sila ay makikita ng coronavirus 19, no? At yun na nananawagan ng pamalang lungsod na kung hindi titigil sa pag-iinom, hindi rin titigil ang ating mga kapulisan at mga barangay tanod para hulihin ang mga ito. So yan lang aking update mula dito sa Dalmoti City, Bulacan. Ito may patrol sa Retudok Pag-ulas ni Pilang Todo naka DWIC. Salamat, July Pudok. Alam mo, partner, yung report na ni July, sa totoo lang, meron talagang nangyari na hawaan ng COVID-19 dahil lang sa isa lamang yung basong ginamit nila. Naging ugali yan ng mga manginginom, no? Parang sabi nga, symbol of brotherhood, yung trust sa isa't isa. Pero alam mo, sa totoo lang, alam mo ba, tayo magkaibigan, nandiyan yung trust natin sa isa't isa. Pero mayroong isang traidor. Yung COVID, yung virus. Yung virus na yan na kumakalat, yan ang traidor. Merong ang traidor ba nakikita mo? At hindi nga nakikita. Ang traidor ba bumabanat ng harapan? Aba, hindi, siyempre. Yan bumabanat yan sa pamamagitan ng talsik ng laway. Talsik po lumalaway. Kaya importante, meron tayong ganitong proteksyon para sa bawat isa. Hindi ibig sabihin ito, partner, na hindi kita love. Pagkatapos mag-iinuman kayo, tapos isang kutsara gamitin nyo. Tapos kilawin pa na na talaba yung inyong pulutan. Grabe, no? Kaya hindi ko ibig sabihin nun na kapag ka nagsusuot pa tayo ng face mask at saka face shield, ay pinaghihinalaan natin yung ating katabi na masamang tao. Nagpo-protection lang sa isa't isa. Correct. At dahil dyan, yan ang maghahatid po sa ating poll question of the day. Parang layo yata nun, ha? Bakit napunta? Parang layo yata nito, ha? Basahin natin itong balitang ito. Parang napakamot si Fred Belamala. Fred, parang layo nun, ha? Ayos mo sa segue? Si Fred, nakakuya-kuya ko yung na gano'n eh. Dahil nakaganyan ang daliri niya, ang style niya mga kaibigan. Hindi din nakatingin sa amin. Pero ang daliri, nasa makina. Dahil pag sinabi, narito natin poll question, papasok. Pag sabi mong ganun, teka, nasa ba ako? Nagising eh. Ito yung saktong balita, partner, no? Mainit na balita. 5 minuto bago mag-alas 6 ng gabi, ang balita ho ay ganire. Yung raw pong lifestyle check sa mga public official ay itigil na muna. Sino sabi niyan? Aba, yung isa po sa mga official po mismo ng Ombudsman. Ayun. Na pinatitigil po ni Ombudsman Samuel Martires ang pagsasagawa ng lifestyle check sa mga nasa gobyerno. At ito, ayon sa kanya, ay
Dahil marami ang nabibiktima nung Code of Conduct and Ethical Standards ng Public Official and Employees. At nasasalang sa kanya-kanyang interpretasyon. At sinabi nga po ni Ombudsman Martires na maraming kailangang baguhin sa naturang batas kaya't hinihiling niya sa Kongreso na maamyendahan ito. Ayun, paliwanag pa nga ni Martinez mga kaibigan, walang sino man ang may karapatang husgahan ng isang kawani ng pamahalaan dahil may kanya-kanyang priority ang bawat isa. Binigyan din ni Martires na walang sino man ang may karapatang husgahan ng isang empleyado ng gobyerno dahil may kanyang-kanyang priority ang bawat isa. Parang inulit ko lang yung sinabi mo, partner. Ginolo ko mo ko eh. Tama naman yung basa ko, parang tinuturan mo ko magbasa eh. Ha? Nagmumukha tayong si Pat Salim sa kasi Dinkido eh. Meron na niyang nagtatrabaho sa gobyerno na mas pinipiling mamuhay na mas mataas sa kanyang kinikita. Hindi naman dapat pakialaman. Nga no. May punto siya no. Ba nagpaliwanag pa? Bakit? Si Martires. Meron daw mas inuuna ang ibang bagay tulad ng mamahaling sasakyan at iba pang material na bagay at isinasaitan tabi ang iba naman samantalang iba ay nangungutang para sa kanilang mga gastusin o mga gustong bilhin. Yan. May punto siya dito. Tong sapol. At yan po ang naghatid. Ang balitang yan ay naghatid sa ating pong tanong sa araw na ito. Narito na ang poll questions for the day. Panatang maparga ng tanong. Aba, ito ang tanong ano? Sang-ayon ba kayo na ipatigil ang lifestyle check sa mga public officials? Bakit? Aba, well, yun na nga, tulad ng paliwanag po ng ombudsman ay hindi raw healthy na pag-usapan po ang may kaugnayan sa tinatawag na lifestyle check sapagkat hindi ibig sabihin nyo na halimbawa ang gamit ko, partner, ay madalas akong gumamit ng helicopter. Nagkakaroon daw ng misinterpretation which is unfair sa mga government officials na nagtatrabaho lang ng totoo, tapat. At yung iba naman daw, kaya mayroon silang kakayahang bumili na mga sasakyan, inutang. Yun. Oo, okay kasi naman. marami pa silang aasahang, Oo. Alam mo na. tayo tumatawa. Alam mo na. Ang problema, partner, ito pa. Ito pa, bago tayo mag-break. Alam mo, partner, hindi mo pa alam, ano? Kaya nga nakaabang ako sa iyo eh. Niloloko mo ako eh. Alam mo, partner. Kaya nakapaalam ng alam, hindi ko pa nga alam. Meron palang itong pagdideklara ng mga SALN, halimbawa, yung mga report may kaugnayan sa lifestyle check nga, minsan kasi nagagamit lang ng mga politiko o mga tinatawag po ng mga kalaban ng mga politiko para sirain ang pangalan. Para sirain ang pangalan, lalo na po, malapit na po ang, malapit ng eleksyon eh. Ay, laging malapit ganyan. na. Eto na, magbabatuhang putik na yan. Okay, di ba? Yan po ang isa sa mga issue ngayon na mamaya po tatalakayin po natin ang inyong mga kasagutan. Pero bago ang lahat at standby muna sa ating Metro Patrol, no? Tayo po ay magbe-break lamang para po mapagbigyan ng ating mga mahalagang paalala mula sa himpilan. Oras po natin sa Hudyat, Philippine Standard Time, 30 seconds bago mag alas 6 ng gabi. Balita na, serbisyo pa. Balita na, serbisyo pa. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Nagbabalik po ang magka-partner na Dawin. David Edwin. Salamat sa bansag sa atin ni with due credit kay Beth Samson. Ano ba yan? Si yung Beth, butihing anak ni Tata Bar Samson, yung nagbansag sa atin ng Dawin. Siya nakaisip niya. Galing ano? Talagang manang-mana yan sa kanyang father. Manunulat yung tatay. Correct. Tapos sa tayong dalawa, manunulot. Easy. Nagbabalik po ang balita na serbisyo pa. Muli ang iyong mga lingkod, David Oro. At Edwin Eusebio. At balikan po natin muna ang ating mga masisipag na Metro Patrol. Metro Patrol. Alamin natin ang balitang hatid ni Metro Patrol, Louie Angeles. Louie, go ahead.
Yes, magandang hapon mga kaka at dito naman sa lalawigan ng Bulacan ay patuloy na minomonitor ng kapulisan itong mga pasaway na mga hindi nag-face shield. Magamat ito'y mandatory ang pagpasuot ng face shield at maging ng nitong mga face mask dito sa lalawigan ng Bulacan ay kanilang minomonitor at inatasan na ni Governor Del Fernando ang bawat pulis sa bawat bayan na magronda naman para naman katakutan ng mga mamamayan at kung may mahuhuli ay talagang ito'y tikitan muna at sila'y magmulta ng 1,000 pesos sa unang opensa at pangalawang opensa ay 3,000 pesos. Subalit itong mga karamihan pasabay dito ay mga kabataan na talagang hindi masawata itong pagbabarkadahan, pagtitipon-tipon sa isang lugar kung walang nagaganap na social distancing. At ito nananawagan si Governor Del Fernando na sana ang mga barangay ay hindi naman tutulog-tulog sa kanilang mga nasasakupan para naman sila mismo sa mga barangay ang siyang susutin sa kanilang mga mamamayan. Mula rito sa Bulacan, ito patuloy ko just to the kilometer mula kasi WIC. Maraming salamat, Louie Angeles, sa iyong hatid na balita. Samantala, partner. Oo. Sa ibang mga balita, syempre, yung napapansin mo yung FB mo? Naging viral yung Manila Bay sand, yung white sand, ano? Yung nga, maraming kumagat doon sa challenge eh. Yung challenge na yung mga kaibigan. Sa mga hindi, lalo't medyo nasa middle age na, o sabi nga late age na hindi gano'n nahilig sa social media. Wala akong gano'n. Yung medyo may ilog pa bigla tapos nandun, ay kinabit doon sa tulay. Alam niyo na humuman ngayon, wala na imposible yung editing yun, ho. In-edit lang ho yun para ma-highlight yung pagdagsa ng tao noon. Talagang yung mga tao nasa footbridge. Puno talaga yon. Para ma-elevated sila, makapag-picture taking sila. Ngayon, yung mga idinikit sa tabi noon, galing na sa mga lumang karanasan. Ako nakisakay dyan eh. Ako rin eh. Yung aking litrato dyan na nagsasayaw kung nakatrunk kuha yun sa, Cavite pa yun. Cavite Beach yun eh. Talaga? May white sand pala doon sa Cavite, ano? Si Ray Sky pang kumuha sa akin noon eh. Really? Kaya idinikit ko doon. Laking skandalo. Hanggang ngayon naaway ako. Anyway, talagang alam mo naman yung mga netizens natin, partner, alam mo talagang minsan yung mga issue ay ginagawang katuwaan. Kaya wag mo tayong masyadong seryoso. Pilipino ganyan partner. Hindi mo napansin? Oo nga. Tayo mga Pilipino, we can still smile in the midst of pandemic, in the midst of calamities. Saka nakakita pagbaha. Di ba? Dito, di magbaha minsan. Nung panahon ng Ondoy, dito sa Pasig, di ka kagad makakapunta dito, kami nila paring Fred. Pero pag sumakay ka doon sa mga balsa, nagtatawa lang pa pag medyo may sasakay na medyo overweight eh. Naku, baka lumubog. Alam mo kasi nga, ang Pilipino nga, tulad ng binanggit mo, talagang napakabilis mag-adapt sa mga problema. Pero kaya dapat lang ho talaga maging positibo ho tayo palagi sa ating buhay. Doon tayo diba? Oo, hindi katulad ng iba, hindi katulad sa ibang bansang mga masyadong mayayaman, humahantong po sa pagpapatiwakan. Yes. Dahil Pero iwas ka muna sa salitang maging positibo tayo. Ayaw nung iba. Ayaw maging positibo. Ha? Ikaw na lang. Kung gusto mo positibo, ikaw na lang. Hirap mo may COVID-19, mag-positive. Partner, ibig kong sabihin. Ayun. Ito ay positibo sa pananaw. Ayun. Hindi outlook sa buhay. Ayun. Pero negative dapat sa COVID. Ayun. Di ba? Sabi mo, maging positibo. Delikado yan. Speaking of ito medyo seryoso. Gusto ko lang samantala ng pagkakataon na makiramay po sa isa pong kaibigan, si Kuyang Julius Malyari, na magkakasunod, namatay yung kanyang lola. Pagkatapos namatay naman yung kanyang nanay. Ilang kahapon yata kung hindi nagkakamali. Nung isang linggo naman yung lola niya. Kaya Kuya Julius Malyari, kaya mo yan. Panalangin natin na talagang maging maayos sa mga bagay
bagay. Ayan. Mahirap ang biglang sa loob mo biglang magkasunod, di ba? Masakit yun na lalo't mahal mo sa buhay. Ayan. Totoo ba ito? Oo. Nagdi-dinner daw yung ating ma-interview at mukhang namingwit yata ng isda sa dalampasigan ng Manila Bay. Pabigyan naman natin, pero at least nag-commit na sa atin na makakausap natin later on. Pero in fairness, sabi nga po ay, di ba, naging issue, partner, yung nagkakamatayang isda? Oo. Pero nilagay daw yun eh. Nakapagtataka naman na bakit yung mga isda mismo ay napakarami doon sa mismong doon sa lugar lang. Doon sa mismong lugar. Yung buhay na mga tilapia ba yun? Hindi yung mga buhay na, mga buhay. At hindi lang mga isda, mga lumilipad na mga ibon. Oo. Yun yung ibon ang magugulat ka, yung mga sigal. Correct, di ba? Nagpunta doon yung mga sigal eh. Di ba? Ay, di, lalo kang magugulat, partner, kung Kasi kaya sila nagpunta doon, maraming patay na isda, kakainin nila. Hindi, pero dito sa area ng parte na kung saan nilagay yung dolomite, nandyan yung mga sigal. Nakita kasi ng sigal. Uy! Hindi na basura, Ay, siguro lumilipad sila, partner, mas magugulat ka. Sabi nila, yung makisap na, Mas magugulat ka kung makikita mo na yung mga isda lumilipad at yung mga sigal ay lumalangoy sa dagat. Loloko mo ko eh. Hindi, pinapatawa lang natin. Pero di, partner, talagang yun ang napansin. Totoo lang. Nila. Para yung mga, ano ba Tagalog sa sigal? Yung ba'y tagak? Hindi naman tagak. Hindi. Iba yun. Pero yung sigal, ibon dagat. Ibon dagat. Nagpuntaan doon. Parang silang nag-welcome. At alam mo, partner, mismo ang Pangulong Duterte ang nag-congratulate kay DNR Secretary Simato at kay Undersecretary Benny Antiporda. Kaya nga ginawa kong wallpaper yung mga sigal na yon. Ganon? Ganda kasing tignan. Tingnan mo naman, tingnan mo, nagsasalubong ang uso, parang puso. Yung diba? Galing Nakuha mo yan, partner? Hindi, nakakuha ko sa Manila, sa Enquirer. Pero at least, andyan naman yung credit sa kanila. Sa Enquirer yan eh. Pero ang ganda, di ba? Parang sila naglalaro doon, tuwan-tuwa sila. At last, wala lang basura. Pero partner, ang pinapanalangin ng ilan dyan, sana pagdating po ng malakas na mga alon, ay wag makain tong... at mga bagyo, wag naman sanang matangay yung mga dolomite na yan. Malalaman natin mamaya sa mga interview natin. Kasi siyempre, hindi naman pwedeng inilatag nila yan ng walang science. Oo nga. Dapat merong logic. Nag-aralan ng gusto yan. Oo, si Yusek, magaling sa science yan eh. Pero tanungin mo tungkol sa math. Wag. Ako mabanggit lang math. Ayoko rin eh. Samantala, meron tayong pag-uulat na tatanggapin mula sa ating gumagalang mga correspondent. Ronda Probinsya. Puntahan po natin ang Central Luzon Zone. Naroon po ang ating correspondent na si Diony Goled. Diony, go ahead. Yes, David at Edwin, umaabot na sa sa 10,059 ang kaso ng COVID-19 dito sa kabuuan ng Gitnang Luzon. Ito ay basido sa pinakahuling talaan nitong Department of Health Regional Office 3 o DOH3 COVID-19 Daily Bulletin. Ang lalawigan pa rin ng Bulacan ang siyang may pinakamaraming kaso ng virus na umaabot na sa 4,614. 105 naman itong nasawi. Pampanga, 1,931 na may 44 na nasawi. Bataan, 1,833 at 23 itong nasawi sa virus. Patuloy din umano itong pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Zambales na nasa 695 na ngayon at 16 yung nasawi. Nueva Ecija, 545 confirmed na COVID cases at 22 itong nasawi at Tarlac, 355 ang kaso ng virus at 16 itong nasawi. Sa nasabing bilang ngayon dito sa Kagawaran na natiling nasa mga pagamutan pa itong 1,413 na active cases. Samantala yung 4,141 ang sinasabing dumaling na sa sakit at nakalabas na sa ospital. Ilan sa kanila ay sumay sa ilalim na lamang umano sa 14 days quarantine period. Sa kabuuan ay dito sa DOH3, nasa 4,274 itong nakarecover sa COVID-19 dito sa kabuuan ng Gitnang Luzon. Sa ibang balita, samantala kahit na mayroong pandemya, ay 116 na drug reformes mula dito sa City of San Fernando, Pampanga
ang matagumpay na nakapagtapos sa kanilang rehabilitation center sa bahay pagbabago at itong wellness facility. Ito naman yung iniulat ni San Fernando City Chief of Police Lieutenant Colonel Paul Gamido sa katatapos ng nasabi o pagtatapusan nitong mga nasabing drug reformist. Sa kanyang mensahe, sinabi nitong si Gamido, bahagyang naantala niya itong graduation, itong mga drug surrenderies dahil sa pandemic. Noong pa sana, buwan ng Mayo, magtatapos ng 1-month period nila itong mga nasabing reformist dito sa bahay pagbabago. Dahil niya sa pandemya, kaya na-extend sila na hanggang sa kasalukuyan. Nagpasalamat naman ito si Gamido sa buong suporta ng city government, barangay officials at mga stakeholders upang itaguyod niya itong drug reformist na tuluyan na makapagbabagong buhay mula sa dati nilang pagiging gumon sa pinagbabawal na droga. So yan ang update. Dito sa Gitna Luzon, dito si Johnny Goles, Central sa Patrola, ng Ulat, Sentilamento, Dulacat, DWIC. Salamat, Johnny Gole! Oras po natin, 19 na minuto makalipas ang 6:00 ng gabi. Pasalamatan lang natin, partner, itong mga nakatutok rin sa atin sa ating FB Live. Katulad ng mga taga-Dagupan, Pangasinan. Nandiyan yung chief engineer natin ngayon. Ganun ba? Sino? Si Engineer Eugene Castro. Uy. Yung bossing nila, Fred. Sir Eugene, ha? At, kasi kukuha ng bangus. Correct. Nakatutok. Priority niya, ayusin yung transmitter natin doon. Ayun. Para mas maganda luminaw tayo sa Dagupan Peninsula. Talagang may todong lakas, ha? May todong lakas, Pangasinan Peninsula, para gumanda tayo doon. Very good. Kaya, pagbabalik niya, sabi namin, maraming bangus doon. Okay, syempre Magdadala doon. Ay, magpapadala sa atin to si Kuyang Wilson Otayde. At nakikinig rin sa atin ng mga negosyante somewhere sa Abad Santos area sa Manila. Pinangungunahan po ni Karomi Chua. At maraming salamat din kay Ferdy Tobias at Oliver Lee at Domes de los Reyes. Parang pinagkakausap mo lahat ng mga kaibigan at kakilala mo na tumutok dahil kine-check mo sila ngayon. Nakatutok nga sila. Nakatutok nga talaga. Sapagkat alam nila, marami silang mapupulot na balita at kasiyahan sa programa natin. And masama akong pangangako si David Or. Baka nangako kayo dyan. Siyempre talagang yan mga natin yan, mga followers mga fans natin yan. Anyway, mga kaibigan, magpapatuloy yung ating balita at maya-maya babasahin namin ang inyong mga sagot sa poll questions. At eto maganda yung panukala ni Senator Bong Revilla. Tungkol saan yan? Di ba yung anting-anting si tatay, yan ba tawag kay Bong? May bansag sa kanya Kay Bong Revilla nababansag doon. May bansag sa kanya dati. Nalimutan ko na. Agimat din ba? Si Panday. Hindi, Panday si Fernando. Si Fernando po. Sabi niya, sinusulog na doblehin yung vacation at sick leave ng mga opisyal at kawani ng gobyerno. Ganon? Wow, Bakit naman? Wow, ang sarap-sarap talaga maging tauhan ng gobyerno. Ganon? Layon daw ng panukala niya na mapangalagaan naman daw yung mga kawani at opisyal ng gobyerno at magkaroon ito ng sapat na pahinga. Wow, kaya naman pala. Pagod na pagod, Pagod na pagod nga naman yung ating mga mga nasa sa gobyerno siguro yung ilan, pero yung mga nasa opisina dyan parang hindi tayo nang galing dyan. Aba, ito na! Ito na! Nasa linya na po natin ang itong napakasipag. Itong napakasipag. Napakasipag to. At kahit na binabati ko nakatayong matatag. Ang pinanindigan niya, trabaho lang. Tama. Kilala natin yan mula sa nung kami magkakasama dyan sa Timog Avenue. Correct. Araw. Hanggang ngayon. Si Yusek Benny Antiporda. Yusek, gandang hapon po sa inyo. Gandang hapon po. Magandang hapon, kapatid na David and Edwin, at magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Sir, ano unang reaction mo nung mag-viral yung mga larawan sa FB na may mga tao sa footbridge tapos yung Boracay idinikit? Ano ang reaction mo doon? Basically, if you look at the positive side of it, you can see how the people reacted to the project. At gaano katindi yung impact sa kanila nito. Yung anxiety attack kasi natin on this COVID pandemic, talagang grabe. Even yours truly is also a victim of anxiety attack, no? And yet when we've seen the white card, iba yung naging sa atin na
yung palang basura na ilang dekada natin pinagtiisan, meron pa palang pag-asa. Tao pa kayang buhay. Di lahat mas lalong may pag-asa, di ba? So, but again, nung nakita naman natin, when it comes to the social distancing, medyo na-turn off tayo dahil hanggang sa ganitong panahon ba naman, magiging pasaway pa rin tayo, di ba? So those are the things na inaano ko na dapat naman sana konting kahilingan na lang ng pamahalaan. Pagbigyan niyo naman, di ba? You can see, dahil sa pagiging pasaway ng ilan nating mga kapatid, may na-relieve na hepe ng pulis, kawawa rin, di ba? So para sa inyo, Yusek, there is a positive thing and negative one sa nangyaring reception ng ating mga kababayan dyan sa ginawa ninyong development sa Manila Bay. Well, tama po kayo dyan. And but for the information of everybody, within our jurisdiction, which is the entrance area, until the White Beach area, talagang proper health protocol was implemented. Wherein on the first day, we only allow 50 packs per entry. And they will only be allowed 5 minutes inside the White Beach area. Then, nung Sunday, medyo marami tao, pinayagan na yung 70 packs, no? Nung umaga, na pumasok, every 3 minutes na lang. Then, nung bandang hapon, siyempre, gahol na sa oras, pinayagan na yung 80. Pero 3 minutes lang din, no? So, if you notice, yung lugar niya, 3,000 plus square meters, yung gitna. Pero ang pinapayagan niya, 80 katao lang. So, that's a very big area for 80 packs, no? Pero yun yung ginawa namin. Pero we understand, Yusek, na cleanhouse po muna. Parang kanina pinayagan po yata na magkaroon ng picture taking yung ating mga kababayan pero hindi ho sila pinayagang mag-stay ng matagal. Ano pong plano sa mga susunod na araw this coming weekend? May papayagan ho ba uling mag-beach? Darating ba yung pagkakataon? Actually, again, inasilip po natin sa taong bayan yan dahil alam niyo naman po yung ginawang paratang, yung false accusations na ginawa nitong mga magagaling sa math, di ba ho? Ang ginawa po ng inyo pong kalihim Roy A. Simato ay nagdesisyon na ipakita natin sa taong bayan kung anong sinasabi nila na namista yung pera ng taong bayan. No? So, ipinakita po natin, well, makikita nyo naman sa Facebook lahat po nang nandun kung anong sinasabi. No? So, worth it po yung gastos, no? But, would you imagine, part of it lang itong nakikita, hindi pa kabuuan. This is only 22% if I'm not wrong or 24%, no? 24% pa lang yan nakikita mo. Wala pa yung iba. Ganyan na yung reaksyon ng tao. Paano pa po pag nakompleto yan? So yun po yung atin na yung 2 araw na yan, hindi naman po tayo nag-imbita na pumunta kayo rito, tignan nyo, no? But we want some people to see it for them to believe na yung pera ho nila hindi po napariwara at hindi po nalustay. Yusek, may pagkakataon ba sapagkat may mga nagdadalawang isip at mga may devil's advocate, should I say, na sinasabi, pinasasabik lang ang tao and come to the point na pag yan ay binuksan, magkakaroon ng entrance fee yan. Magkakaroon ba entrance fee dyan? Well, malinaw naman po, no? Yan po ay regalo ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa taong bayan. Sa maliliit na Juan de la Cruz, na hindi po kayang gumastos patungong Boracay, patungong Palawan, patungong Bohol. Diyan po makikita na nila para pa silang nasa Copacabana niya. So, yun ang natin dyan. So, ngayon marami lalong nagngingit-ngit dahil paano mo nga na magbuburahin, no? Alam niyo po, may nakita po kung isang, medyo may edad na rin po, no? Umiiyak po siya, no? Nung nakausap po dyan sa tapat ng area. Akala ko dahil sa nakapila siya, at umiiyak, hindi pala. Galing na pala siya sa loob at paglabas niya, ang sabi niya, ni sa panaginip, hindi sumagi na magiging ganito ang itsura ng Manila Bay. Dati po, basura at burak yan, ang baho-baho po rito. Ngayon, ganyan na, ang ganda-ganda, tapos may makikita kang isda, mga ibon. So, yun po yung nakakatuwa, pero sabi ko, wag ko kayo umiyak na ako. Ito po'y para rin naman sa inyo. Pangalawa, baka pwedeng umuwi na kayo dahil sa dami po ng tao rito, alam niyo naman may COVID po tayo. Immediately umuwi naman po yung
medyo nakatatanda na pong nakausap natin. Ngayon ho, Yusek, ito yung kabilang mukha, good side. Pero meron ho kami mga nababalitaan na sabi raw, yung ilang lugar na ho na pinagkunan ng dolomite somewhere in Cebu ay nagkaroon daw ho ng pagkasira naman po sa kapaligiran, sa kabundukan at apektado ro po mga mamamayan doon. Ano po ang reaksyon niyo dito, Undersecretary Antiporta? Well, alam niyo po, ito pong mga pinagsasabi nila, bilib na bilib po ako dyan sa mga politiko dyan sa Cebu dahil napaka-alerto nila when it comes to concern to their environment. Po. Pero nagtataka po ako bakit 40 years na po nag-ooperate yan. Ngayon lang po sila na-alerto. Yun lang po. Yun lang po sagot natin. 40 years na po yan. And as far as DNR is concerned, compliant po yan. Kompleto po ang papel nila from MCD, from our EMB, Environment Management Bureau. Even case, indeed, there's violation to the environment, itong company na ito, we will be more than willing to shut it down. No? We don't care if they are the one who supplied the dolomite to us. Kaya ho namin sila ipasara kapag may violation sila. But speaking on the issue of dolomite, kami po'y customer laang. At kaisa po nila yung contractor ng DPWH. Ang DPWH po mananagot po sa Manila Bay Task Force. So ang layo po ng koneksyon, kaya wag po nila kaming i-connect dyan. Wag po nila pag-awayin ang Cebu province at ang national government na DNR. Pinag-isip nyo kami ng husto dyan, Yusek. Pinag-isip nyo kami ng husto dyan, Yusek, sa nabanggit nyo. 40 years na ho palang nag-ooperate yan. Tapos, para magkaroon po ng mas malaking kontrobersya, sa inyo po lahat ibinuhos sa DNR, ano? Tama po kayo dyan. Grabe. Now, yung atin naman po, we have nothing against the Cebu province. But what we're talking about here, who are these people who cried foul on this transaction? You could have conducted your own background checking before saying something against the national government. Para ba sinabi pa na ninakaw daw namin sa gitna ng gabi ang dolomite? Wala ho. Tayo'y customer lang na po. Hindi po tayo yung pumunta diyan para magkambas, bumili o nakawin, wala pong gano'n po. Kami po ay customer lang na naghihintay na yung contractor na gumagawa nitong nourishment project ay matapos. Yun lang po. Eto lastly, Yusek, galing sa listener natin, ang coincident, pangalan niya Benny. Tinatanong niya, Tokayo, paano niyo ba inimbita yung mga ibon na pumunta dyan? Naging talagang na-headline pa nga sa Inquirer. Baka maging issue pa ng mga ibon yan. Alam niyo po, ganito po yan. Yung ibon po, sa tingin ko, kaya po nagpunta dyan dahil ang dami ng isda ngayon sa lugar na yan. Ayun, nga. Isdahong buhay. Yung lugar ng Baseco, nagandamata yung isda. Dito po sa atin, nabubuhay yung isda. Ayun. So, nung nabubuhay yung isda, makikita nyo, kinukunan ho sa Pampang, nakikita nyo, kulot dyan, talagang ang dami. Doon nabubuhay ang mga egret na yan po ang kinakain nila. So, yan ho yung magpapabulaan doon sa sinabi po nitong mga yung mga critical na lang. Loss-oriented groups na yan. Namatay na raw yung mga isda, namatay na raw yung mga species dyan, at nawala na raw yung mga ibon. Yusek, ito. Meron pong tanong dito, si Joel Dula. Paano niya rin daw na imbitahan yung mga isda? Nabuhay yung mga living things doon na dati wala, bumalik no? Ay, nako. Anyway. Yun nga po, masakit doon. Alam niyo po, sa atin po kasi, alam niyo, pangit naman yung magyabang tayo na ang eksperto ay nandito sa atin. Pero again, nung unang pong mga ilang panahon, talaga po naman ang mga eksperto ay nasa private. Ngayon po ang mga eksperto nasa gobyerno na po dahil napakaganda po ng palakad ng gobyerno. Nabibigyan ng break ang tao
ang inyong wapon lingkod isang hamak na mamamahayag lang pero nag-uusek ako. Pero tao na ho mag-uusga kung nagawa ko ba itong dito o hindi. Kailan po, Yusek, finally, sa final question natin, tinatanong mga babae natin, yung full blast opening para sa tao, ito'y limited. We still have about 22,800 square meters to go. No? Medyo malaki-laki pa yan dahil 3 hektarya po yung laki niya. No? So, nonourish natin yung dati pong buhangin, ibabalik natin sa dating itsura yan para gumanda. Lalagyan ng white sand sa ibabaw para maganda rin tingnan. Well, ang target po namin, kumare matapos na within the year. No? But I'm afraid that it will be sort of impossible dahil dito sa pandemic and at the same time dito ho sa pang-aabala nitong mga loss-oriented group. Ito sa pang-aabala ng loss-oriented group na tanong sa inyo, sana ma-counter ninyo. Kasi daw, panahon na ngayon ng bagyo. Isang bagyo maalaalo Yolanda lang daw yan, wawalisin yan. Paano nyo sinagot yan? May engineering procedure bang ginawa dyan, sir? If ever mangyari nga yung bagyo? Well, una po, kung bagyo lang po, kaya ho niya ni withstand. So po, walang problema ho yan. Meron po tayong tinatawag na geotube, saka yung geotextile na engineering intervention na nakaharang po sa buong paligid ng beachfront na yan. No? So, ang madaling salita is hindi po guguho yan. Pero yung erosion, natural po yun na unti-unti pupunta sa dagat yan, hahatakin yan unti-unti, ibabalikin ng dagat yan, hahatakin, ibabalik. But at the same time, we still need to maintain it. Kailangan alagaan pa rin yan. Pero kung gagastos na malaki, hindi po totoo yun. Hindi na po gagastos na malaki ang taong bayan dyan. Ang importante po is yung taong bayan ay may makitang positibo naman sa kanilang kapaligiran. Now, talking about the funding, noong araw po, noong 2008, nung lumabas po yung Mandamos, lahat po ng Mandamos agencies, if I'm not wrong pinakukuha ko pa po yung research na ito. Lahat po yan may pondo, pinondohan nila yung Manila Bay na yan, sa kautosan ng Korte Suprema. Pati po ang Korte Suprema, nagtayo ng kanilang grupo para dyan ho sa Manila Bay. Ngayon po, ang tanong ko, magkano ang nagastos mula 2008 hanggang 2016? Now, kami po, mula 2018 or 2019 hanggang ngayon, magkano na gastos? Ikumpara ho natin. Then at the same time, tignan natin kung ano nagawa nila noon at yung nagawa namin ngayon. Yung sa amin ngayon, may linaw. Yung sa kanila ba meron? Yun lang po ang tanong ko. No? May gastos kami, may linaw. May gastos sila, nasaan ang linaw? Ayun na. Sir, kami nagpapasalamat Yun yung mga bagay-bagay na sinasabi natin na buksan po natin ang ating isipan para humalaman natin na ito po ay dating basura, ginawang puting buhangin. No? Kung ginawa nga itim na buhangin yan, wala makakapansin dyan. Di ba? Yusek, maraming salamat po. Importante ho kasi talagang nandyan ho kayo palagi na nagpapaliwanag po sa mga ginagawang hakbang po ng DNR. Talagang siguro nga po hindi mawawala ang batikos. Importante lang po. May sumasagot. Meron pong sumasagot sa mga batikos. Kasi alam mo, dalawang bagay. Pag hindi ka sumagot, may masasabihin. Hindi ko sila pagsasawaan hanggang maubos itong boses ko. Dahil tapos na ho yung mga panahon na ang taong gobyerno ay ginagawang punching bag nitong mga loss-oriented groups na ito. Yan, ginagawa nilang punching bag. You know, in a situation like this with the pandemic, these few groups are irrelevant, no? And they are trying to promote the relevance at the expense of the good name of the government. And that we will not permit. Okay. Thank you very much. Maraming salamat po sa inyo, Yusek. Salamat po. Thank you. Inyo pong napakinggan si Undersecretary Benny Anteporda ng Department of Environment and Natural Resources. Philippine Standard Time, alas 6:37 na ng gabi. Balita na, serbisyo pa. Balita na, serbisyo pa.
Alas 6:42 ng gabi. Napakabilis po ng oras natin. Pati lang natin yung mga nagtsatsagang titigan yung ating pagbumuka. Yung mga nasa abroad at hinahabol pa yung kanilang oras para lang tayo makita. Ay, para ito salamat. si Karine Baingko ng Saudi Arabia. Umuwi pa galing trabaho. Pag uwi niya, hinahabol yung cellphone niya. Ayan, para tayo makita. Salamat po ha, salamat. At least sana ho napapangiti ho namin kayo, hindi man ho namin kayo. Classmate ko nung high school, 4 na taong classmate. Ngayon marinero. Kikinig at nanonood. Kita mo naman ang broadcast ngayon. Nasaan siya ngayon? Nasa Mexico. Uy, Pampanga? Hindi. Mexico, ano yun? Sa boundary ng Amerika. Talaga? Oo. Dinig tayo doon? Dinig tayo doon. Imposible pa sa cellphone. Oo nga. Ngayon nanonood via internet. Sabi niya, nanonood siya ngayon dyan sa Mexico. Sunny, evangelista. Pare ko, pagbabalik mo siya yung nagbigay sa akin ng isang sombrero ko Uy, ayos, very good. Oy, pero bago natin basahin tong ating mga reaksyon sa ating poll question, maganda yung binasa kanina. Uy, salamat po salamat Ashley. Toasted siopaw, pau de oro. Si ano pala to? Si Asian. Oo nga, Salamat. Kanina kasi may binasa si Ashley na balita, no? Ito ay may kaugnayan dito sa gagawin daw ng mga vaccination center ang mga himpilan ng pulisya. Sabi ng Pangulo, kapag naging available na raw sa merkado ang bakuna kontra COVID at ito nga raw po ay yung mga police station, madali kasing puntahan Halos lahat ng lugar, meron. May mga ano pa yan, substation, di ba? Ito ang maganda doon sa pahayag ng Pangulo. Inihayag ng Pangulo na sa tainga, tuturukan ng bakuna. Parang papahigaw kayo. Ang mga drug addict. At samantalang yun naman daw mga rebelde na nasa magbabakuna, dapat magtungo daw sa mga kampo ng militar para dumiretso nasa sa stockades. Kaya lalong tumaba yung earlobe mo pag dito ka binakunahan sa tenga mo. Talaga tong si Pangulong Duterte, palabiro Klasik ating presidente. Pero maganda to kung talagang sabi nga sa report, posible raw po na sa kalahatian ng taong 2021, siguro mga June or July ito, makarating na sa Pilipinas ang anti-COVID vaccine. Bakuna. Yung bakuna. Ayan. Napakaswerte ng bansang naka-invento yan. Russia yata, no? Russia at Amerika, nag-uunahan na naman dyan. Pero ang Amerika, mas kailangan nila kasi mas maraming tinamaan sa kanila Uy, Di ba sa US, pinakamarami. Anyway, mga kaibigan, punta na natin ang sagot sa inyong poll questions. Y'all ready for this? Narito na ang poll questions for the day. So, mga sagot ay hango po sa tanong na sang-ayon ba kayong ipatigil ang lifestyle check sa mga public officials? Haba ng sagot ni ni Mr. Jerome Tan. Ang sabi? No. Si Sir Jerome Tan ba yan? Ay, kilala natin, kaibigan natin yan, Kaya pala Oo nga. Sino? Ito ba? Si Mackay Suzuki. Sabi niya, wag naman sanang itigil ang lifestyle check. Parang di naman tama yan. Lalong dumarami ang corruption. Napakaraming opisyalis na hindi magandang ginagawa. Grabe yung dagdag bawas style ng HOR. Ibigay at ibalik nyo sa ombudsman ang tamang request nila. Ayun. Si Renan Talabi, sabi niya, hindi tamang itigil ang lifestyle check. Kaya lang, walang tao ang ombudsman at hindi makadagdag ng tao kasi niyari ng house ang budget nila. Hindi dapat kinakaltas ang requested budget ng ombudsman dahil meron dapat itong financial independence para hindi sila hawak ng mga opisyal ng government, elected man o appointed. Tama, yun ang kanilang iimbestigahan Oo nga. Kaya lang hino-hostage sila yung budget nila. Oo nga. Si Pepa Castro, ang tanong, may naglalakas loob ba na nagla-lifestyle check sa kanila? Mainam pa yung mic test, China check. Ano ibig sabihin ito?
Okay na? Ay. Si Leon Van Clos, no, makakabuo uli ng panibagong sindikato mula sa SC, BIR, CA, SS, PhilHealth, GSIS, AMLAC, Pag-ibig, Ombudsman, tiwaling senador at congressman. Pag bilyon na ang usapan, lagay padula, suhol, takutan at promosyon. Ganyan ang trabaho ng mga magnanakaw na sindikato ngayon sa gobyerno. Si Nieto Amoyo, sa anong dahilan bakit ititigil? Kaya ang tuwa lang ng mga magnanakaw kung itigil yung lifestyle check. Si Joy Dulce, kahit pa'y lifestyle check, alam naman nila na gagawin para di mabuking. Mga nakupit, ipapangalan sa mga kamag-anak. May mga gumagawa ganun, di ba? Ito rin si Leila Osial Mendoza. Sabi niya, for me, go on with the checking. Si Henry Ramos, sabi niya, David, Edwin, sinong ogag may idea niyan? Si Ron Santos, Henry. Boy, galit siya. Parang si Ernesto, parang si Ernesto Camacho. Hindi, sabi niya ganun. Capital letters din ba? Si Perfecto Roy Llanos, bakit? Meron ba? Si Elsa C. Culdora, 4 na no. Tapos 4 na exclamation point. Tung-tok. Si Butch Enriquez, kung makakatulong ang ganitong paraan para makontrol ang pagnanakaw sa kabanang bayan, walang dahilang ipahinto ito. Dapat na maunang isa lang dyan yung mga walang ginagawa. Kundi mamintas at kumontra sa administrasyon, pero sa gobyerno pa din ang nganga pagdating sa ayuda. Si Giovanni Oquialda, Jun Nonato, Darius Abadilla Año-Nuevo, Elena Huelyar, pinag-isa ko na lang, puro no ang sagot nila. Ito naman, si July Nine, di lalong talamak na korupsyon. Dadami lalo ang kakandidato, libre na nakaw. Pag wala ng lifestyle check. Si Jake Lizor, sabi niya, makapag-prepare sa pagtatago. Si Pedro Jr. Saavedra, isama na rin ninyo ang mga dating public official na biglang nagsiyaman pagkatapos ng kanilang panunungkulan sa gobyerno. Dami yan. Si Edison Diacampo. At bakit? Sabi niya. Si Banong Shotong. Shotong ba ito? Baka Koto. Tama, Shotong. Ituloy ang lifestyle check. Baka may itinatago ba kayong yaman na pinagnanakaw ninyo? Si Esther Cano, hindi. Paano malalaman ng totoo kung hindi i-check? Dapat mo sisiin talaga, lalo na yung di naman pinanganak na mayaman at wala rin namang negosyo na pagkukunan ng yaman. Tapos naging politiko lang, yumaman. Si Edwin Pagaringan, hindi Eusebio. No! At marami pang no! Ala, nandito si Mang Gringo. Sabi? Gringo Gandhi. Tuloy lang ang lifestyle check. Louie Kaingat Molina, maraming tinatago ang mga yan. Bakit nila ihinto? Tuloy lang. Si Nonong Borja, bakit ba kasi pinatigil? Ayan. Si June De Luna, lifestyle lang, tuloy lang. Si Airbus Buel, sabi niya, mahabang no! Si Eka Lisot, sabi dito pangalan, no? Anong Eka Likot? Eka Lisot. Ano yan? Nakasalamin ka? Lisot. Itigil muna para makaprepare. Ganon din si Edon Mondit. No! Si Erlinda Vargas, dapat nga bilisan, hindi yung ititigil. Paano mababawi ang kurakot kung di yan gagawin? Meron ka ba dyan, partner? Konti na lang to. Bagay salamin mo, Bago ba ito? Alam mo, di ko nakapansin. Diego Navarro Valdivia, a big no. Ganon din po si Ashel Andes, Reynaldo Bebot de Choso, Alex Lampa, Ernesto Tagale, Aaron James Aragon. Puro no yan, sigurado. Jovinal Mendoza, tama ka. Yan, pero no, sunod-sunod sila. Puro no. At least nabanggit natin sila. Kaya nga. Credit. And of course, lahat ng mga viewers natin na habang tayo nagbo-broadcast, tuloy-tuloy sa pagngiti, yung nag-visit, yung iba naman, wika nga natin nandyan maging devil's advocate. We appreciate lahat
At yan ay bahagi ng sabi ni Mads Padua. Ano sabi? Talaga nag-enjoy po ako sa radio show nyo. Oo, talaga? Salamat po. Ito, dumadami ngayon mga icon ng heart, saka thumbs up. Madami Si Reden Digap, thank you very much. Mga suki natin to. Si Mon Samson, kape-kape yan, palagi lang, ng Manila Bulletin, Paano kaya nagagawa ni Mon Samson na makinig dito sa kaliwa tapos kanan hanggang sa dulo, no? Ay, isa pa, yung isang earphone sa kabila, yung isa naman sa kabila. Dalawa tenga niya Pero nakaprogram talaga yung mga paborito niya. And speaking of, yung pakikinig, alam mo, maraming mga estudyante. Sabagay, tapos na yung klase nila ngayon, nag-i-enjoy sila ngayon. Yung mga, alam mo, yung mga millennials, nakikinig din ng mga radyo yan pagdating ng ganitong oras. Natutuwa kasi sila at nakikinig ng balita. At ang maganda nito, partner, meron tayong good news sa kanila. Yes, sige nga. Ang sabi sa balita natin mula sa DepEd, hindi na muna bibigyan ng periodic exam ang mga estudyante sa pampublikong paaralan. Ganon? Bakit? Ayon po kay Education Undersecretary Diosdado San Antonio, kaya yung mga written outputs at performance task na lamang ang gagamitin para i-assess ang kaalaman ng mga estudyante. Etong maganda nito, partner. Sa natitira nating 6 na minuto bago mag-alas 7 ng gabi, meron kasing iniiwasan dito ang ating DepEd. Kasi sa totoo lang, yun daw tinatawag po na mga distance learning na ito ay mayroong kaakibat po na distance cheating. Talaga, kahit sa may pandarayan, no? Kasi minsan daw, yung mga magulang o kaya guardian, yung sumasagot sa mga activity sheet ng mga mag-aaral. Di ba? Mababantayan, Correct. Unlike nung talagang sabi nga natin may physical presence, naku, pag may stricto ka bang naging teacher? Ay, oo, may hawak na patpat yun. Oo, makita ka lang na gano'n at medyo nakayuko ka. Lalapit sa'yo, ba't ka nakayuko? Hindi, yun, talagang, lalo na ngayon, di ba, uso na yung naging cellphone. Yung ibang mga teacher talagang pinapaalis yung cellphone sa klase. Nung ako'y naging instructor sa CEU, ini-introduce pa lang ito, yung technology na ito. Yeah. Noon matyaga pa yung mga estudyante sumasagot. Nung nahalata ko nung bandang huli may ganito na. Ala na, yung mga estudyante, mumukha ka ng gago. Si Google na yung kinukonsulta, no? Anak ng Google yun. Lahat talaga kahit sa translation. Alam mo yung English, pwede pa lang i-translate on the spot. Galing, no? May translator na ngayon. Pero itong maganda. Ayon dito sa pahabol na balita, hindi aalisin ang recess. Uy, paborito ko yan. Paborito ko yan. Yun ang maganda. Pati si Fred, yan. Tinan mo, si Kuya Fred. What is your favorite subject? Di recess. Di ba? Yun. Ano yung mga congressman? Recess din. So, yan po ang magandang balita po sa mga estudyante ngayon. Kaya, mag-enjoy ho tayo. Kung ano man po ang ginagawa natin, katulad ng ginagawa natin, partner, masabi ko lang, bago tayo magpaalam sa araw na ito. Alam niyo ho, kung ano po ang ginagawa niyo po sa buhay niyo at kayo po ay nag-i-enjoy, napakaganda po yan. Yun, kasi yung sobrang stress, stress will kill you, mga kaibigan, sa totoo lang. Tulad ni Sir Pocholo, di ba? Kumakoy sa atin kanina dito. Gustong-gusto niya yung trabaho niya. Tayo man po, si Boss Edgard. Gusto niya ang trabaho niya, si Sir Eli, gusto niya ang trabaho niya. Kaya nandito pa rin. Kaya nandito tayo. Institusyon. Kaya sa totoo lang po, gustong-gusto namin ang trabaho namin na mag-broadcast, maglingkod sa bayan. Kaya ito pong ating trabaho dito ay nagbibigay na tayo ng balita, nagsiservisyo pa. At huwag niyong isipin na kami parang naglalaro at masayang-masaya despite of the pandemic, despite na may mga nangyayari, nangingiti pa. Ang sa amin, ang main intention ay ipakita sa ating lahat na despite of all that challenges, we still have to be positive. Positivity. Correct. Kaya nagsimula tayo sa programa natin kanina ng positive. Yes. At ngayon ay magwawakas tayo na positive. Positive. Pero, isang bagay nga lang po ang dapat natin mag-ingat, huwag
maging negative tayo sa COVID. Yan. Yun lang ang negative na dapat nating di ba? Isipin. So mga kaibigan, sa ngalan po ni Fred Galamala Sr., ang ating technical supervisor, ang ating mga nakasama sa News Center. Sina Jeneline Valencia Burgos, Ashley Jose, ating mga social media writers, sina Jess Santillan, at ang ating communication assistant na si Aisha Mariano. Muli ang inyong lingkod. Nag-iiwan po na mga katagang. Maraming salamat po sa isang araw na naman na privilege na makapaglingkuran, makapagserbisyo sa inyo. Ang inyong lingkod, David Oro. Amen. At lagi po natin tatandaan ang paglilingkod sa kapwa isang pagpapala mula po naman sa Diyos. Ako po si Edwin Eusebio. Until tomorrow, bye! Balita na serbisyo pa.